Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang umaga po mga kapunto. Sa araw na ito, meron po akong video presentation po para sa inyong lahat patungkol sa isang testimony ng isang babae ng kanyang buong pamilya ay galing sa angkan ng mga saksi ni Jehovah. At siya ngayon ay nasa simbahang Katoliko na. Itong video na ito po ay nasa wikang Bisaya at bibigyan ko po ito ng Tagalog komentaryo pagkatapos po ng video. Kaya wag na po natin patagalin, simulan na po natin. Sorry kayo kay nanad mo po sa eskwelahan mga bata. Mag-grade good afternoon sa mga bata. So, ang ako alang ma-share kay before, dili gid ko Katoliko. Roman Catholic. Ako ang tibok family, labi na ako ang lolog lola, ang mga apuhan. Bali nagtubo ko nga saksi. Before, inborn? yes. Sa una, naghantay ko actually questions kay nanong sulod sa Kingdom Hall, kay Kingdom Hall may tawag sa simbahan sa mga saksi. Daghan ko pangutana, kasagaran sa ginadiscuss sa mga ansyano. Wala ko ansyano din ng daot ko kay grabe ako gikan. And even until now, ang ako ang lolog lola, nagstay gyapon sa ilahang faith ba. Namrag pul alima no. Sa saksi. So, ang ilahang, kumbaga pa, ang gina-inject nila sa mindset manggod sa mga miyembro, sa mga saksi. Bawal ka musulod og laing simbahan, tungod kay kung makasulod kag simbahan, apil na daw ka sa mga pagano. Pagan teaching daw ng inanana. Bawal ka nga kanang, maski dili sa Catholic Church. Kasi Protestant? Oh, even sa mga Protestant na mga church or churches, bawal ka musulod. Walay birthday, walay kanang Pasko, tapos bawal flag ceremony. Bawal na? Oh, bawal flag ceremony, bawal may magkanang sa lupang hinirang, bawal. Actually, daghan kay bawal mo nang buhok sa ba? mga Putol buhok, di ba? Tanan gid bawal. Mo na isa sa mga rason nganong ganay mo na naman. Pero dili na ko pwede ma-question sa ko ang lolog lola kay. Syempre, suko man, bawal man, so dapat sunod na lang gid ka. Pero ang number one gid nga kumbaga pa nagabagabag sa ko ang hunahuna kay kanang anong walay birthday. Anong bawal man mag-celebrate og birthday no? Naman tay birth certificate. Ano good? Anong bawal man ta mag-birthday nga kung buto na hunaon dapat ta mahimong happy basta birthday kay madugangan ang atong tuig. Masing ako ang mga akong lolog lola dili na nila matubag sa ako kay para sa ilaha according sa teaching sa Jehovah's Witnesses dapat ang kanang birthday isa daw na sa mga kalibutanon nga sa ulugan. Langit nun ra dahil lang. Dili angay nga mag-celebrate og birthday, it's because kada adlaw blessing na daw na. So walay pulos na mag-celebrate ka og birthday. Tapos bawal pod ng Sundalo, bawal. Oh kana, sundalo, bawal mo boto. Ha? Yes, bawal mo boto kay ang mga Jehovah's Witnesses neutral ra na. Neutral ra na ilang ibutang. Bawal, daghan kayo bawal. Bawal, okay, kanaha, ang mga bawal, walay birthday, walay Pasko, dili ko boto, bawal makigdebate og lain-laing mga relihiyon or laing sekta, kay kalibutanon na ang kalihukan, dili na uyon sa Ginoo, dili supak na sa balaod ni Jehovah,
bawal masakit, bawal ang blood transfusion, bawal na. Dapat mo sign ka og waiver. Bawal na siya, kay dili na siya, kay ang dugo sa Gila mo, balik mo. So, in other words, gadto na mga butang sa member pa ko sa JW, actually, murag, wala gid kay peace of mind ba? Wala kay peace of mind tungod kay kadalihok nimo bawal man. Masking gamay mga butang, bawal man gyud siya. Kasi kanang mainom ka, mga inom ba, bawal pud na. Kay bawal lagi magubog-ubog, dili na iya sa Ginoo. Kunya ang kana pong every year na ginatawag kanang Holy Week, na ginatawag ang mga saksi og memorial. Dili ba cross ang tawag sa inyong kuan? Istaka? Dili istaka. Kanang Yes, mura na siya poste. Ha? Inana lang na siya. Inana na siya kay poste. according sa ilaha, ang kamatayon ni Jesucristo, wala siya namatay Sa krus? kundi sa istaka. Kung saan tong sa Galacia din? Wala siya. Ikaw, sa Galacia ka? Sa isa ito, Galacia sa punishment mo na sa fire. Mo na siya. Kailangan ng balaod. Kunya di na malikay yun. Mao gani no niya unsaon taman nga mao man ay teachings sa sekta sa JW. Tawagan na ito ng cross. religion. Galacia 6:14. So ang point is ang akong mapaambit dako ako ang kalipay nga na ilhan akong tinuod nga relihiyon Yeah, sa gitokod. tabang pud sa akong partner kay siyang Engineer. siyang tigpasagot Lakpakan! Amen! Lakpakan! nasabtan dati and at the same time makahatag yung testimony nga lahi ra gyud ay pag naa ka sa matuod nga simbahan kay ang grasya sa imuhang kinabuhi nagadagayday kada adlaw. Amen! Tapos Amen! dili na stagnant ang akong kinabuhi, daghan og changes, daghan og kabag-uhan, dili lang siya ingon sa career, sa trabaho, sa personal relationship sa akong family, kundi sa tanang aspeto sa akong kinabuhi. Ako rin di makita na kay vlogger mo. Nabunyagan ko sa pagiging Romanong Katoliko, walay Tuyok puas ni. ang blessing nga niabot sa akong life. Muna nga akong maingon, Facebook daghan man jud camera diri daghan Di, man may nga Facebook live video. man eh, live video. Ang ako adyong ma-encourage sa mga tao or sa uban nga kasapik pa sa uban nga sekta, dapat inyuhang tukion kung unsa ang kamatuuran kamo mismo sa inyong kaugalingon kay kung gusto manggud ta og kabaguhan dili na siya magikan sa laing tao, dili ingon nga ang isa ka tao ang magsigi og encourage sa imuha para mabag-o ka, kundi imuha Holy Spirit. tabagan imuhang sarili, mangayo kagiya sa Ginoo. Pero ang pinakadakong kabaguhan nga imong madawat once mabunyagan ka sa tinuod nga simbahan Nga gitokod. o maapil ka sa kung unsa gyud ang saktong gitudlo ni Ginoong Hesukristo sa ato. Amen. So mao lang ko siya, maayong hapon. Amen! Ang salamat. Lakpakan! Yehey! Congrats! Katoliko na! Okay, so ano ko na i-explain ko na no yung sinabi doon sa video. Ang sabi ni sister doon, ang kanyang buong pamilya, siya ay inborn na saksi ni Jehovah. So, yung kanyang buong pamilya kasama ang kanyang mga lolo at lola, mga inborn na mga saksi ni Jehovah. At until now daw, yung kanyang lolo at lola ay doon pa rin naninirahan sa mga saksi ni Jehovah. At sa kanilang simbahan, kung tawagin nila ay Kingdom Hall, ini-inject sa isipan ng tao na bawal daw makihalubilo sa ibang simbahan. Kaya kapag ikaw ay nakihalubilo sa ibang simbahan, ay pagano na ang tawag sa iyo. Tsaka sa kanila, simula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang paglaki, napansin niya na sa kanilang simbahan walang birthday, walang Christmas, walang flag ceremony. Sa madaling salita, nakita niya na hindi sila nagbibigay galang sa flag ng Pilipinas. Kumbaga, baliwala sa kanya ang mga dugo at pawis na inialay ng mga bayani para makamtan natin ang kalayaan. Kasi tayo dati is, under persecution, tapos tayo sinasakop ng
ng mga mananakop. Kaya yung mga ating mga bayani, binigay ang kanilang sarili, pagod, hirap, pawis, nilabas nila para tayo ay makalaya sa pananakop ng mga dayuhan. Para sa mga saksi ni Jehovah, baliwala ang mga yun. Lahat yun baliwala. So binabaliwala nila yung mga ating bayani sa bayan. So magitan ng pag-reject sa pagkanta ng lupang hinirang. Ano pa? At ang labis na nakapagpabagabag sa kanya ay yung bakit walang birthday, no? Bakit walang birthday? Yung lolo't lola niya hindi alam kung ilang taon na sila kasi wala silang birthday, no? Kaya kung tanungin naman niya yung kanyang lolo't lola patungkol sa bagay na yan, hindi naman makasagot. Okay, sana kung makasagot para mabigyan ng linaw, ano? Ang reason sa kanilang simbahan, pag siya nagtanong, araw-araw blessing. Kung araw-araw blessing, ano pa ang reason ba't mag-celebrate ng birthday? Mali. Nasa Biblia yun, diba, Ecclesiastes, bawat taon ng iyong buhay ay pasalamatan mo ang iyong Panginoon. Nasa ano yata yun, Ecclesiastes 8:11. Hindi ko lang trace yung talaga specific na verse. Sinakalimutan ko, nasa Ecclesiastes yun, na taon-taon sa buhay mo ay pasalamatan mo ang Panginoon. At para malaman mo na taon-taon mong ginagawa, meron kang birthday. Paano nalaman na ikaw ay 13 anyos na? Birthday mo, pagbabatayan, hindi ba? Kaso nga lang, hindi na nila alam. Yun ang malaking problema doon. At bawal din sa kanila ang magsundalo, magpulis, bawal sa kanila yon kasi may mga baril na pumuputok. Bawal yon, no? Kumbaga, kung ang kanilang pamilya pasukin ng mga ng mga masasamang tao, hindi nila ipagtatanggol kasi bawal sa kanila yon. Ano pa? Bawal din sa kanila makipagdebate, pero bakit naninira ng pananampalataya ng iba? Mga saksi ni Jehovah, huwag kayong matakot na makipagdebate. Kasi sinisiraan ninyo ang aral ng Katoliko, kung ano-ano mga pinagtuturo ninyo. Gaya ng halimbawa, si Santa Claus daw ay duwendeng maligno. Nasa kanilang nasa kanilang aklat yan na reasoning from the scriptures. Nangangatwiran sa kasulatan. Na si Santa Claus daw ay duwendeng maligno. Nasa nila yan. Ngayon, pag nabasa ng Katoliko, ano yung expect mong gagawin ng Katoliko? Mananahimik? Siyempre, sisingilin ka. Ano mangyayari? Magkakaroon ng debate. Ibig sabihin ba, wala kang lakas sa loob humarap? Ba't yun nagtuturo ng ganyan? Di ba? Kaya nga nagkakaroon ng debate kasi naninira kayo. Hindi kayo naninira ng pananampalataya ng iba, walang debate mangyayari. Anong didebate yan? Lilo ko naninira. Naninira kayo, talagang sisingilin kayo ng mga Catholic faith defender. No, bawal din magkasakit. Pwede bang hindi magkasakit? Normal naman magkasakit eh. Tsaka bawal din ang blood transfusion. Sabi, pipirma ka ng waiver na walang gagawin ng ospital para mailigtas yung anak mong na-dengue. Wala sila din nila yun. Pipirmahin ka na ikaw ay tumatanggi na mag-blood transfusion sa anak mo na dengue. Ibig sabihin na hayaan na ng ospital, mamatay yung anak mo. Ganun ang mangyayari. Ganon ang turo ng saksi ni Jehovah. Tsaka, nung siya ay nasa saksi ni Jehovah, wala siyang peace of mind. Bawat kilos niya, nasabihin, bawal. Halos lahat ng gagawin niya, bawal. Wala siyang peace of mind hanggang sa dumating yung panahon, siguro natauhan, nakita niya ang tunay na iglesia, ang iglesia katolika pala, at hindi yung tatag ni Charles Taze Russell, iniwanan sila. Kaya ngayon, nasa simbahan Katoliko na rin siya. At meron silang mga katuruan tungkol doon sa hindi namatay si Kristo sa krus kundi sa estaka. Ano ba yung Stauros? Stauros is cross. Ano yung cross? An upright stake with a transverse bar. Merong pahalang na bar. Hindi nila matanggap yun. Tingnan ninyo. Sa saksi ni Jehovah, si Kristo pinako, nakaganon ng kamay. Ilang pako ang ginamit? Isa. Basahin mo sa Biblia yan. Ilang pako ang sabihin niya, sabihin ni Tomas,
Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko may papasok ang aking mga daliri sa mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. Sa English na na New World Translation, nails ang nakalagay. Nails. Plural. Sa Bisaya naman, mga lansang. Plural. Pero sa Tagalog, binago na. Binaluktot na sa Tagalog, ginawa na lang singular. Sa butas ng pako. Paano mo may reconcile yan? Sa English, nails. Sa Bisaya, mga lansang. Sa Tagalog, ng pako. Oy. Kaya, talagang lokohan ang ginagawa sa Saksiniyo, ba? Buti na lang, lumabas yung si Paul Alima at itong nagbigay ng testimony. So yan na lamang po muna ang aking video presentation sa araw na ito. Maraming salamat po at pasensya na po doon sa mga asal lumalabas. Kailangan po namin na tiisin nyo po yan para kayo makatulong sa aming ministry dito sa Punto por Punto. Maya-maya konti labas din ng episode. Maraming salamat po at bye-bye.